Sabi nga nila, minsan ang sakripisyo ay hindi laging tama. Pero nagagawa natin ito alang-alang sa taong mahal natin. Isang sakripisyo na punong-puno ng kasinungalingan ang pinili ni Andres nang ipabuntis niya ang kanyang misis sa sariling pamangkin. Hindi dahil hindi niya ito mahal, kundi dahil labis niya itong minamahal. At hindi niya matanggap na baka isang araw malaman ng asawa na siya ay baog. Ito si Miss Callie at ating pakinggan ang kwento ng lihim ni Andres. Maganda si Grace. Siya ay 30 taong gulang na. May angking alintugto na hindi kumukupas. Maputi ang balat, makinis ang muka, at may mga matang tila laging nangungusap. Mahaba ang kanyang buhok na itim at makintab. At kahit simpleng duster lang ang suot, hindi maikakaila ang kanyang kagandahan. Minsan nga, napapansin pa ng mga kapitbahay at kakilala niya sa palengke na si Grace parang artista, kahit probinsyana. Madalas sabihin ng mga ito sa kanya. Siya yung tipo ng babaeng madaling mahalin. Masinop sa bahay, magaling magluto, at mapagmahal na asawa. Ang asawa niya ay si Andres, 37 taong gulang. Mayroon silang maliit na negosyo. Isang tindahan ng maliit na construction supplies na sapat para sa kanilang pang-araw-araw. Tahimik at seryoso si Andres. Responsable at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa likod ng kanyang matikas na anyo at pagiging mabuting asawa, may lihim siyang pilit na tinatago. 4 na taon na silang kasal ni Grace, ngunit hindi pa rin sila nagkakaanak. Sa umpisa, iniisip nilang baka hindi pa talaga binibigay ng Panginoon. Pero habang tumatagal, lalo na sa tuwing nakikita ni Grace ang mga kapitbahay nilang may mga anak na, ramdam na ramdam ni Andres ang lungkot at pananabik ng asawa. Isang gabi, habang naghahapunan sila, muling nabanggit ni Grace ang tungkol dito. Mahal, ilang taon na rin tayong kasal, no? Gusto ko na talagang magkaroon ng baby. Gusto ko na ring matawag na mommy. Napalunok si Andres, sabay pilit nangingiti ito sa harap ng asawa. Darating din yan, mahal. Baka hindi pa lang talaga binibigay sa atin ngayon. Pero sa isip niya ay bumabalik ang alaala ng doktor. 3 taon na rin ang nakakalipas. Mr. Andres, pasensya na pero may problema ka sa reproduction mo. Halos imposible na kayong makabuo. Simula noon, dala-dala niya ang bigat ng pagiging baog. Hindi niya kayang sabihin kay Grace ang tungkol dito. Para bang isang sugat sa kanyang pagkalalaki ang katotohanan iyon. Isang umaga, dumating ang binatang pamangkin ni Andres na si Julius. 22 anyos. Bagong graduate, galing Laguna at naghahanap ng trabaho. Matangkad ito, moreno, at may tikas ng pagiging atleta niya noong kolehiyo. Tita, salamat po sa pagpapatira niyo sa akin dito habang naghahanap ako ng trabaho. Masiglang bati ni Julius sa mag-asawa. Ngumiti si Grace at agad siyang inalok ng almusal. Walang anuman, Julius. Hindi ka naman naiba sa amin, no? Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay nila ang binata. Masayahin siya at madaling pakisamahan. Kaya madalas, nakikitang nagtutulungan sila ni Grace. Minsan sa pagluluto, sa paglilinis, at minsan pa nga sa pagdidilig ng mga halaman. Napansin ni Andres na parang gumaan ang loob ni Grace sa pamangkin niya.
Wala siyang nakikitang masama roon. Ngunit sa kanyang isipan ay unti-unting sumisibol ang isang mapanganib na idea. Isang gabi noon, matapos uminom ng kaunting alak, kinausap ni Andres ang pamangkin niyang si Julius habang nakaupo sila sa may garahe. Julius, may papakiusap sana ako sa iyo eh. Pero sana'y pagbigyan mo ako at huwag ka magagalit. Tumingin sa kanya si Julius. Ano ho yun dito? Huminga ng malalim si Andres bago nagsalita. Alam kong bata ka pa. Si Grace, matagal na niyang gustong magkaanak. At iyon ang problema ko. Hindi ko yun kayang ibigay sa kanya, Julius. Nanlaki ang mga mata ng binata. Anong ibig niyong sabihin? Baog ako. Hindi ko siya mabibigyan ng anak. At alam mo ba kung anong papakiusap ko sa'yo? Gusto kong ikaw ang gumawa ng paraan. Mahina ngunit diretso ang tingin ni Andres sa binatang si Julius. Bigyan mo ng anak ang asawa ko. Bigyan mo ng anak ang tita Grace mo. Pero walang makakaalam. Sa atin lamang na dalawa. Sa mata ni Grace, ako pa rin ang magiging ama. At kahit kailan, hindi niya dapat malaman ang totoo. Halos hindi makapagsalita si Julius. Dito. Maliho yata. Paano kung malaman ni tita? Hindi niya nga malalaman. At kung mahal mo ko bilang tito mo, tulungan mo kong tuparin ang pangarap ng tita Grace mo. Tahimik si Julius. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa mata ng kanyang tiyuhin, nakita niya ang desperasyon at pagmamahal ito para sa asawa. Kinabukasan parang walang nangyari. Normal lamang ang agos sa bahay. Ngunit sa isip ni Julius, paulit-ulit ang usapan nila ng kanyang tito Andres. Minsan, habang magkasama sila ni Grace sa kusina, ramdam niya ang kaba. Julius, pakiabot nga ng asin. Nakangiting sabi ni Grace. Ito ho tita. Hindi alam ni Grace na sa mga simpleng tingin at ngiti niyang iyon, unti-unting nabubuhay ang pagtingin ni Julius dito. Samantala, sa kwarto, si Andres ay punong-puno ng pag-aalala. Kung tama ang desisyon ko o mali, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, mapaligaya ko si Grace. Maibigay ko ang gusto niya. At doon nagsimula ang lihim na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo mula nang ikumpisal ni Andres ang kanyang sikreto at plano. Sa araw-araw na magkasama sa bahay, unti-unting nagiging malapit si Grace at ang pamangkin niya. Ngunit walang kaalam-alam si Grace sa tunay na dahilan kung bakit tila itinutulak sila ni Andres na magkasama. Isang hapon, nagdidilig si Grace ng mga halaman sa bakuran. Lumapit si Julius, dala ang timba ng tubig. Tita, ako na ho dyan. Baka mapagod po kayo. Ngumiti si Grace. Pinunasan ng pawis sa noo. Nako, ayos lang Julius. Pero salamat ha. Ang sibag mo talagang bata ka. Kinuha ni Julius ang hose at siya na ang nagpatuloy. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Grace. Sa simpleng duster na suot nito, litaw na litaw ang kanyang ganda. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Nahihiya sa sariling nararamdaman. Napansin ito ni Andres mula sa bintana ng kanilang kwarto. Tahimik lamang itong napangiti. Ngunit sa likod ng ngiti, ramdam ang kurot sa puso. Kung hindi lang ako baog, hindi ko kailangang isugal ang lahat ng to. Kinagabihan, muling kinausap ni Andres si Julius.
Julius, kailangan mong mas maging malapit kay tita mo. Hindi niya kailangang magduda. Gawin mo lang to ng natural. Napakaamot ng ulo si Julius. Tito, parang hindi ko nga kaya Para naman akong traidor. Huwag mong isipin yon. Ako ang may kagustuhan nito. Ako ang may utang kay Grace. Yun lang naman ang nais ko. Ang mapasaya siya at pabigyan ng anak. Napayuko si Julius. Mabigat ang loob, pero unti-unti niyang tinatanggap ang sitwasyon. Dumating ang araw na nagkasakit pa si Andres. Ubo at lagnat. Hindi makatayo. Kaya si Grace ang nag-aasikaso sa kanya. Mahal, magpahinga ka lang. Ako nang bahala, okay? Sabi ni Grace habang pinupunasan ng asawa. Ngumiti si Andres kahit na nanghihina. Salamat, mahal. Nung umalis si Grace para magluto ng lugaw, lumapit si Julius sa kama. Mahinang nagsalita si Andres. Ito ng pagkakataon, Julius. Natigilan ang binata. Tito, para kay Grace. Para sa anak na pinapangarap niya. Yun na lang ang isipin nating dalawa. At doon na nagsimula ang masalimuot na mga gabing hindi na mababalikan. Sa kusina, habang nagluluto si Grace, lumapit si Julius para tumulong. Tita, ako na ho dyan. Mukhang pagod na kayo Ngumiti si Grace. Inabot ang sandok. Salamat, Julius. Habang magkatabi sila sa maliit na kusina, halos magdikit ang kanilang mga braso. Ramdam ni Julius ang init ng katawan ni Grace at hindi niya maiwasang kabahan. Alam mo, tita, mahinang sabi ng binata. Ang swerte ho sa inyo ni Tito. Ang ganda-ganda niyo na. Ang bait pa. Natigilan si Grace at bahagyang natawa. Dako binobola mo na ako ngayon Hindi po, totoo po yun. Unang beses pa nga lang na nakita ko kayo noon. Noong pinakilala kayo ni Tito. Nagandahan na ho ako sa inyo. At hanggang ngayon, parang hindi kayo nagbago. Lalo pa nga kayong gumanda Sandaling nagkatitigan ng dalawa. Agad na umiwa si Grace, ngunit sa kanyang dibdib ay may bahagyang kakaibang kabog. Makalipas ang 2 araw, nagyaya si Andres na mag-inuman sila sa may sala. Konti lang naman, pampainit lamang ng katawan. Umupo silang 3, si Andres, si Grace at si Julius. Pero habang tumatagal, nagiging tipsy si Grace. Namumula na ang pisngi. Mas madaldal na at mas madalas nang tumawa. Dres, naalala mo ba nung nililigawan mo pa ako? Biro ni Grace sa asawa habang hawak ang baso. Oo naman. Sagot ni Andres. Sobrang hirap mo kayang ligawan. Wika nito na parang may tinatagong lungkot sa kanyang mga mata. Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang buhay ko. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para sumaya ka, sabi ni Andres dito. Nagkatinginan si Julius at Andres. Isang tingin na nagsasabing, ngayon na. Ito na ang hinihintay nilang pagkakataon. Nung hilong-hilo na si Grace, inalalayan siya ni Andres papunta sa kwarto. Sumunod din si Julius dito para tumulong na ihiga siya sa kama. Tita, dahan-dahan lang. Salamat, Julius Ang bait mo talaga. Bago pa matapos ang gabi, sa gilid ng pintuan, nagkatinginan ng magtsuhin. Tinanguan ni Andres ang pamangkin na tila nagsasabing ito na ang gabing hinihintay nila. Pinigilan ni Andres ang sariling emosyon. Pinikit niya ang mga mata. Ramdam ang hapdi, ngunit piniling manatili sa kanyang desisyon. Sa silid, inayos ni Julius ang pagkakahiga ni Grace. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Tinititigan niya si Grace habang nakahigato at lasing na lasing.
Walang kamalay-malay sa maaaring maganap ngayong gabi. Andres? Mahal? Mahina pang bulong ni Grace. Halika na dito. Tabi na tayong dalawa. Wika niya habang nakapikit. Hindi alam na nasa labas pala ng silid nila ang asawa at si Julius na lamang ang naroon. Natigilan ang binata at bumulong na, "Patawad po, tita. Pero para sa inyo naman." Wika niya at pinatay ang ilaw. Maya-maya, si Grace ang humilas sa kanya at agad sinunggaban ng halik. "Mahal, baka sakaling magkaanak na tayo ngayon." Ngunit bago pa makaiwas ang binata, nadala na siya sa halik ni Grace. Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. Isang hawak na punong-puno ng init at pagkakakulong sa sandaling yon. At doon nagsimula ang bawal na koneksyon. Hindi iyon isang madaling desisyon para kay Julius. Ngunit sa isip niya ay tumatatak ang boses ng kanyang tiyuhin. Para kay Grace to, para sa anak na pinapangarap niya. Tulungan mo ko, Julius. At doon, mabilis na naganap ang plano. Hindi makalimutan ni Julius kung paano siya nadala sa mga halik ni Grace. At sa pagitan ng mahalik na yon at yakap, mga haplos at init ng katawan, darating nila ang sukdulan. At kasabay ng pag-abot nila doon, ang pag-usbong ng damdamin ni Julius para sa asawa ng kanyang tiyuhin. Kinabukasan, tila walang nagbago. Normal ang kilos ni Grace. Bagamat halatang naguguluhan siya sa sarili, si Julius naman ay tahimik at hindi makatingin ng diretsyo sa mag-asawa. Habang nagkakape si Andres sa mesa, tahimik tong ngumiti. "Magandang umaga," bati ni Grace na parang good mood. "Good morning, mahal," sagot ni Andres. "Kumusta ang tulog mo kagabi?" "Medyo hilo pa ako ngayon," tugon ni Grace. "Pero ikaw kagabi, grabe ka." Biro pa nito sa asawa. Nagtama ang tingin ni na Andres at Julius. Isang lihim ang nagsisimula ng mag-ugat. Isang kasalanang hindi na mababawi. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lalalim ang sugat na ito. Sugat na sila mismo ang pumili. Lumipas ang mga linggo. Matapos ang gabing yon, para kay Julius, parang isang panaginip yon na hindi niya alam kung dapat ba niyang pagsisihan o yakapin bilang lihim na alaala. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang init na siyang nararamdaman sa tuwing makikita na niya si Grace. Pero pilit niya itong binabaon sa isip. Walang kaalam-alam ang tita Grace niya na siya ang nakasalo nito ng isang gabi sa kama. Samantala, mas lalo siyang naging tahimik. Tuwing makakasalubong niya si Grace, nag-iiwas siya ng tingin dahil sa may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Ngunit si Andres, tila kampante. Sa likod ng kanyang mga mata, may pag-asang nabubuo. Baka sakali, baka matupad na ang pangarap ng asawa niya. Lumipas pa ang mga araw, hanggang sa naging linggo at buwan. Isang umaga noon, habang naghahanda ng almusal, biglang natigilan si Grace. Nahilo siya at muntik nang mabitawan ang hawak na tasa ng kape. "Mahal, ayos ka lang?" tanong ni Andres. Agad na inalalayan siya. "Oo, mahal. Baka napuyat lang ako." Pilit siyang ngumiti. Ngunit ilang araw na rin ganoon. Pagkahilo, pagsusuka sa umaga, at panghihina. Sa huli, nagdesisyon si Grace na magpatingin sa health center. Pagbalik niya, halos nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na resulta. "Andres!" Halos maluha-luha niyang tawag sa asawa. "Ano yun, mahal?" tanong ni Andres. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Grace. "Buntis ako, mahal." Niyakap siya agad ni Andres. Maigpit at halos tuwang-tuwa.
Hindi mapigilan ng sarili. Salamat sa Diyos. Salamat. Ito na ang matagal nating hinihintay, mahal. Sabi ni Andres. Tuwang-tuwa si Andres. Pero sa likod ng kanyang isip, nandoon ang totoo. Ang katotohanan hindi naman siya ang ama ng pinagbubuntis ng asawa. Samantala, si Julius ay nakaupo sa may sala. Narinig ang lahat. Nanlulumo siya at sa kanyang dibdib ay may mabigat na katotohanan. Kinagabihan, kinausap ni Julius si Andres habang tulog si Grace. Tito, buntis na ho si tita. Ngumiti si Andres, nakatingin sa kawalan. Oo, Julius. At ikaw ang dahilan. Halos hindi makapagsalita si Julius. Pero tito, parang niloloko naman natin si tita. Dapat di ba malaman niya yung totoo? Hindi. Hinding-hindi niya dapat malaman ang totoo, Julius. Alam mo ang usapan nating dalawa. Ako ang asawa. At sa mata ng lahat, sa mata ng lipunan, ako ang ama ng batang dinadala ng tita Grace mo. Kung sasabihin mo sa kanyang totoo, sisirain mo ang buhay niya. Pati na rin ang pangarap niya magkaroon ng anak. Dapayo ko si Julius. Pero paano ako dito? Paano kung gusto ko siya? Nanlamig si Andres. Sandaling natahimik bago sumagot. Alam niyang mangyayari to. Kung talagang gusto mo siya, ibigay mo sa kanya ang katahimikan, ang tahimik na buhay. Huwag mo siyang agawan ng mundo na para sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, naging masaya ang mag-asawa. Si Andres, laging hinahawakan ang tiyan ni Grace. Laging nakangiti at punong-puno ng pag-asa. Mahal, salamat talaga ah. Akala ko talaga hindi ko na mararanasan to. Para sa'yo, mahal. Para sa atin. Magiging masaya na tayo. Sagot ni Andres. Pilit pinapatatag ang tinig. Si Julius naman ay lumayo. Mas madalas na siyang umaalis para maghanap ng trabaho. Halos hindi na nga tumatambay sa bahay nila. Dahil sa bawat sulyap niya kay Grace, naaalala niya ang lahat-lahat. Ang gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Isang gabi, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap. Julius, may hinahong sabi ni Grace. Busy ka nitong mga nakaraang araw ah. Parang iniiwasan mo yata ako. Naku, hindi ho tita. Busy lang ho talaga sa paghahanap ng trabaho. Gumiti si Grace. Ngunit ramdam niya ang bigat sa pagitan nila. Salamat. Salamat sa tulong mo dito sa amin ni Andres. Hindi na nakasagot si Julius. Ang mga salitang yon ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Lumipas pa ang mga buwan, dumating ang araw ng panganganak ni Grace. Nasa ospital silang lahat. Si Andres halatang kabadong-kabado ngunit masaya. Si Julius naman ay tahimik at hindi mapakali. Matapos ang ilang oras, isang malusog na batang lalaki ang isinilang ni Grace. Congratulations, Mr. Santos. Healthy po ang baby, sabi ng doktor. Niyakap ni Andres ang asawa at anak. Salamat, Grace. Salamat, anak. Tumulo ang luha sa mga mata ni Julius. Tinitigan niya ang sanggol, ang batang kanya. Ngunit kailanman ay hindi siya makikilala bilang ama. Pag-uwi nila, punong-puno ng ligaya ang bahay. Nagpunta ang ilang kapitbahay at binati ang mag-asawa. Lahat ay nagsasabing kahawig ni Andres ang bata. Tahimik lamang si Julius. Ngunit sa loob-loob niya, parang tinutusok ang kanyang puso. Isang gabi, muli siyang kinausap ni Andres. Julius, salamat. Dahil sa'yo, buo na ang pamilya namin. Pero oras na siguro para hanapin mo rin ang sarili mong landas. Ang sarili mong buhay. Napatitig si Julius sa kanyang tiyuhin.
Ibig niyo bang umalis na ako? Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayokong masaktan ka pa. Hindi mo kailangang makita araw-araw ang batang hindi mo maaaring angkinin. Alam kong magiging mahirap yon para sa'yo. Tumango si Julius. Kung ganon, tito, ikaw na ho ang bahala sa bata. Alagaan niyo ho siya. Umalis si Julius makalipas ang 1 linggo. Nung makahanap siya ng trabaho sa ibang lugar, hindi na siya nagbalik sa bahay ng kanyang tiyo. Ngunit paminsan-minsan, nagte-text siya para kumustahin ang bata. Samantala, sina Grace at Andres ay patuloy na namuhay bilang masayang pamilya. Wala ni isang araw na pinagsisiyan si Andres sa kanyang naging desisyon dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng misis niya tuwing buhat-buhat nito ang kanilang anak. Ngunit sa tuwing natutulog siya sa gabi, may pighati siyang nararamdaman. Alam niyang ang batang yun ay hindi kailanman sa kanya. Ngunit pinili niyang yakapin ang kasinungalingan alang-alang sa pagmamahal niya kay Grace. Isang gabi, habang pinapatulog ni Grace ang kanilang anak, lumapit si Andres. Mahal, salamat ha. Ang bait ng Diyos sa atin. Ngumiti si Andres. Oo naman, mahal. Dahil siya ang pinakamagandang biyaya sa buhay natin. Ngunit ang tumalikod si Andres at nasilayan ng anak na mahimbing na natutulog. Isang luha ang pumatak sa kanyang mata. Hindi ko man dugo, pero sa puso ko, anak kita. At sa katahimikan ng gabing yon, tinanggap ni Andres ang bigat ng kanyang lihim. Isang lihim na papasanin niya habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Ako po, ang inyong lingkod, Miss Callie. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.